Paano nyo na binubuhay ang pamilya ninyo kung delay ng pasahod ninyo? Bali, minsan sir, nakiki-sideline na lang po sa mga kasama, kaibigan. Minsan, yung iba po sa amin na nag-construction na po. Totoo ba na delay yung prime water dito or ginagawa lang nilang sangkalan? Bali, binibigay ng dahilan nila na wala nga daw pong koleksyon na binibigay si prime water. Kung sakali naman po na meron pong problema dun sa koleksyon ng kumpanya, pwede naman nilang kasuhan yung kakontrata nila na kumpanya kung talagang hindi nagbabayad. In the meantime, dapat po ibigay nila yung sweldo po dun sa mga tao kasi yung mga tao po nagsasuffer. Ayon sa Labor Code of the Philippines, mananagutang kriminal, yung pong hindi pagbabayad ng sahod. Bawat hindi nababayaran, bawat kinsena, isang kaso. At renta, isang kaso, and so forth and so on. Kinig ka, sub ko na serve more. Pangalan mo, serve. Manilbihan ka. More, 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 more. Serve, serve, serve. No, 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 no pay. Kakapal na mukha nyo. Boyse! Ako po si Joseph Aniban, isang branch head ng SJDM Bulacan. Kasama po ang aking team leader na si Bobby Sumikad at kasama ang mga fieldman. Naririto po kami ngayon upang tugunan ang aming hinaing tungkol sa hindi magandang pasahod o laging delay na sahod. Gumawa na po kami ng aksyon at galing po kami sa head office. Ang binigay lamang po nila na reason sa amin is delay daw po koleksyon sa prime water. Dahil sa ginagawa nilang hindi maganda at delay na sahod ay lalo lamang kaming nababaon sa utang at ang inaasahan nga namin na mga benefits na sana ay magagamit namin sa aming pamilya ay wala palang hulog. Ay sana nauunawaan din nila kami na meron din kaming mga pamilya, meron kaming mga anak na binubuhay, meron kaming pinag-aaral, meron kaming mga hinuhulugan, nangungupahan ng bahay. Kaya nga po, sama-sama kami dito na talagang ang nais lang naman po namin ay mabigay yung karapatan namin bilang isang empleyado. Makakasama natin yung live ang field man disconnector ng Prime Water. Magandang umaga sa inyo mga boss. Good morning, sir. Good morning naman. Okay, sige. Kanina nung na tayo nag-uusap sa baba, siniguro ko bago tayo ere, sinasabi ko, ang kasalanan ni Pedro hindi pwedeng ipataw kay Juan. Sino si Pedro? Yung Prime Water, which is yung kliyente. Sino si Juan? Si Juan, yung pinagsisilbihan ninyo, mga employer ninyo. So, anumang kasalanan ni Pedro, hindi pwedeng ipataw kay Juan. Ang sinasabi nyo kanina, ang cut-off, nadidelay na kayong dalawang cut-off. So, ibig sabihin dalawang cut-off. Ang bawat cut-off, kinsenas yun. Tama? So, dalawang cut-off na delay. Yes, sir. So, isang buwan na kayo delay. Yes, sir. Paano nyo nasusustena ang inyong binubuhay ang pamilya ninyo kung delay ng pasahod ninyo? Paano kayo nabubuhay? Paano kayo kumakain? Pambayad ng elektrisidad? Upa, lahat ng yan. Bali, minsan sir, nakiki-sideline na lang po sa mga kasama, kaibigan. Minsan, yung iba po sa amin na nag-construction na po. Yung iba, nakiki-sideline na lang po sa mga kasamahan na pasada, mga tricycle na pwede nilang pagkakitaan. So lahat ginawa na ninyo para mabuhay lamang. Hindi ka maintindihan na hindi sila kapagpasahod dahil hindi pa nagbabayad yung kliyente. Yes, sir. Itinuturo nila sa Prime Water. Yes, sir. Kapag tinuro mo sa Prime Water naman yan, parang nagdadahilan. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Tinanong niyo ba, ma'am, paano yan? O paano niyo ba ginawa na parang sabihin, boss, subukan yan manggawa. Nambabali ba kayo? Pinahihiram ba kayo pag gano'n? Pinababali kayo? Last nito sir na talaga napakatagal na na sahod namin. Pinabali lang po kami ng 867. Yun lang po yung kauna-unahang bali na ginawa nila para sa amin. Okay. So ikaw tagapagsalita si Joseph, okay? Yes, sir. Okay, yung team leader niyo si Bobby. Sir. Bobby, okay. Ikaw, empleyado ka talaga? Yes, sir. So regular ka? Yes, sir. Sila mga field men? Yes, sir. Sila yung job order, ayusin mo to, pupunta ka. Dahil ikaw regular ka, empleyado ka mismo, bakit sinasangkalan nila yung Prime Water? Totoo ba na delay yung Prime Water dito? Or ginagawa lang nilang sangkalan? Bali, ang po talaga nila sa amin, ang binibigay ng dahilan nila na wala nga daw pong koleksyon na binibigay si Prime Water. Bakit tamad yung kolektor? Kasi kung walang koleksyon, ibig sabihin, hindi nangongolekta yung kolektor nila.
Maliban na lamang kung ayaw magbayad ng prime water, mayaman ng prime water, Villar yan eh. Opo. So, hindi ako naniniwala. Baka may problema lang itong sinasabing kumpanya ninyo. Kaya baka may pagka-utak dorobo. Ngayon, ilang beses po sinubukan tawagan ng bitag ang Green Zone, subalit hindi ito sumasagot sa aming tawag. Sa parting to, hindi na po pwedeng gawing dahilan to. Kasi mga empleyado, pag tumakbo po sa amin, ay mapipilitan kami mag-iimbestiga. Kapag kayo'y tinawagan po namin at sinubukan po namin, sinikap namin kayo contact para naman mabigyan kayo ng due process, the right to be heard, para mapaliwanag nyo rin. Kasi kung inaakusahan kayo ng mga empleyado yung totoo nga ba na hindi kayo nagbabayad at yung pinasangkalan ninyo, yung inyong principal, yung kliyente, ang prime water na hindi naman ako naniniwala na gagawin ng prime water yan. Lumapit kayo sa amin at sinubukan namin. Kaya lang kami po nakikinig. Kung kayo po'y nakikinig po sa amin, hindi po kami entertainment, inuulit po namin. Kami po isang public service program at talagang inaalam po namin, nag-iimbestiga po kami. Ultimo talaga, ang amin ay nag-iimbestiga, kabahagi ng ay solusyon ng problema. Pag sinabing public service, pang-gobyerno, hindi po. Ito gobyerno to, no? Senior Labor Employment Officer, si Hannibal Capile. Magandang umaga po sa iyo, sir. Sa inyo, sir, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay po ninyo. Alright, sir. Maraming salamat, Hannibal, sa pagtanggap po ng tawag namin. Nakalive po tayo, Mr. Hannibal, sa IBC TV 13. Ganoon din po sa nationwide, worldwide, netwide, sa aming Bitag YouTube TV. Sir, nagpo-problema po sila dahil isang buwan na sila delay sa kanilang sweldo. Kung minsan nagsa-sideline na lang sila, ang kliyente naman daw ng Green Zone ay prime water. Gusto ko lang maintindihan, sir, kahit naman sila ay kontratista, no work, no pay, or job order, pero naman ito ay nagtatrabaho lamang, alang-alang mapakain ng pamilya. Ang sinasangkalan po ng Green Zone ay yung prime water, sir, na hindi naman ako naniniwala, ano? So, sir, ano pong matutulong natin sa kanila? Unang-una, sir, mas maganda po papuntahin sa amin para po maipatawag po namin yung contractor tsaka po yung prime water mismo. Silang dalawa na po yung ipatawag natin. Okay, sige, sir. Para po mamamagitan po kami at nang maugat po natin kung saan po nagkakaproblema, bakit hindi po napapasahod yung mga tao. Ngayon, sir, alam ko naman kinakailan pumunta sila sa inyo. Pero let's just talk about scenario setting, sir. Pag ang isang kumpanya, kumuha ka ng serbisyo ng mga tao, kontratista man sila or mga employee sila dyan, ilan sa kanila. Tama po ba, sir, na sasabihin mo sa ang kliyente namin hindi nagbabayad? Ang nakalagay po sa labor code natin, sir, sa pasweldo, ay dapat po ay ang interval lang niyan ay 16 days. Okay. So, maximum 16 days. So, yun po ay nangangahulugan na dapat na naipapasweldo sa kanila ay 2 beses sa loob ng isang buwan. Okay. Sir, Ngayon, kung sakali naman po na meron pong problema dun sa koleksyon ng kumpanya, meron naman silang recourse, sir, na pwede naman nilang kasuhan yung kakontrata nila na kumpanya kung talagang hindi nagbabayad. Pero, the meantime, dapat po, ibigay nila yung sweldo po doon sa mga tao kasi yung mga tao po nagsasuffer. okay. Sir, di ba sir, dapat pag ikay contractor sa malaking company, hindi ba sir, dapat may mobilization fee in advance na po yan? Hindi na sila di ba ganun dapat, sir, na hindi dapat mag-suffer tulad na sinabi mo mga empleyado, kaya dapat meron silang reserve fund? Sa sitwasyon po ng agency, i-example ko na lang po ang isang agency. Under po sa Department Order 174, nakalagay po doon na kailangan po ay mayroong available na pondo palagi ang isang kumpanya para po sa pasweldo ng tao. Sabi ko nga po kanina, nabanggit ko na kanina, yun po kasing collection dun sa mga principal natin nakakontrata o yung mga kumpanya nakakontrata natin, yun po pwede naman silang mag-file ng collection case laban sa mga kumpanya nakakontrata or breach of contract kung yun po yung hindi nasunod yung schedule ng payment po ng pagpapasweldo. Kaya po dapat ang inuuna yung kapakanan po ng sweldo ng manggagawa, hindi po yung itatali natin yung pagpapasweldo dun sa collection natin dun sa kakontrata nating kumpanya. So, ang magagawa nila ngayon, sir, kami naman, pinaalam muna natin, sir, para maintindihan ng mga manggagawa sakaling the same situations. Alam na nila dahil nasabi niyo na po, ano? Ideally, ito nga dapat talaga, ito dapat masunod. Sir,
Alam ko naman, papupuntahin namin sila sa inyo dahil kayo naman ang labor, kayo naman talagang mga mag-arbitrate, ipapatawag nyo at pagharapin nyo, magkabilang panig para maintindihan. Gagawin po namin yan, sir. In the meantime, sir, kami po ay nagpapasalamat. Asahan niyo po, makikipagtulungan po kami sa inyo, sir. Ha? Sige po, ang amin pong opisina ay lagi pong bukas para makipagtulungan sa kagaya po ninyo na nagbibigay ng serbisyo sa mga tao na nangangailangan. Okay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Hannibal Capile, Dole, Senior Labor and Employment Officer. Ayan, okay. So, Salamat po, salamat po. Okay, ganito. Kayo ba'y binabawasan ng inyong SSS? Yes, sir. Apo, kami po. Yung dalawa. Kayo ba'y binabawasan din ng pag-ibig? Yes, sir. PhilHealth? Yes, sir. Alright. Kayo dahil regular. Yes, sir. So itong mga nasa kasama ninyo ngayon, sila ay per project piece yan, pa per po, piece. Okay, so hindi binabawasan ng PhilHealth. Yes, sir. Hindi binabawasan ng tawag di pag-ibig SS. Apo, sir. Okay. Kaya sila ay nabubuhay lamang sa bawat gawa, kumikita at tapos delayed pa. Sa kabilang linya na rin si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga, Attorney Batas Mauricio, sir. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipino na narito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Attorney, ako naman, ayaw kong kunin o usurpation of authority dahil abogado kayo, ako'y mamamahayag. Mas magaganda siguro manggagaling sa inyong ito'y paliwanag dahil kay abogado. Unahin natin yung hindi napapasahod. Abay, yan po, ayon sa Labor Code of the Philippines, Labor Code, Presidential Decree 442 as amended, yan ay kasong kriminal. Pananagutang kriminal, yung pong hindi pagbabayad ng sahod. At kung ang sahod ho, halimbawa ay kinsenas o at renta, bawat hindi nababayaran, sila po ay may pananagutang hiwalay. So, bawat kinsena, isang kaso. At renta, isang kaso, and so forth and so on. 3 taon po ang pagkakabilanggo niyan. Tama po kayo sa narinig ko, Ginoong Ben Tulfo. Pero Okay. hiwalay po dito ang pena. Ang nangolekta ng SSS, nangolekta ng PhilHealth, nangolekta ng pag-ibig, nangolekta pa ng withholding tax, tapos hindi nire-remit. May problema po tayo dyan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, sapagkat bawat batas may kinalaman sa mga ahensyang to, nagtatakda ng parusa doon sa pangungulekta, hindi nagre-remit. Ano po ang batas dyan? Ay, yung isa po ay Republic 1161 as amended, yung SSS law. At ang binabanggit po dyan, 6 na taong pagkakabilanggo, hindi bababa yung nangolekta ng SSS contribution pero hindi iniremit sa SSS. Again, every payday na hindi po na-remit ang mga kinulektang SSS, PhilHealth, pag-ibig at withholding tax contributions, lahat po ng yan, hiwa-hiwalay, isa-isa, Ginoong Ben Tulfo, na pananagutang kriminal. Ngayon, Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, pagpapaliwanag ninyo, kasi mahalaga yung paliwanag na yan, hindi nanggagaling sa akin, kundi sa bihasa na abogado tulad ninyo, si Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat, mga kababayan, na narito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Nakahanda po si Ginoong Ben Tulfo ang ipabitag mo upang labanan ang abuso sa lipunang Pilipino. Nakita naman po ninyo, walang halong pag-iimbot ang paglilingkod nito sa matagal ng panahon. Karangalan po, si Batas Mauricio makasama sa paglilingkod nito. Magandang araw po, Ginoong Ben Tulfo. Okay. Ako'y mananawagan muna dito sa Green Zone and sa Save More, yung subco na agency ninyo. Green Zone, kayo ang sinasabi natin dito na general contractor. Sa ibaba ninyo, kinuha nyo na subcon itong Save More. Ito naman ang Save More. Nilalantad namin kayo. Ikaw, Save More, kung sino man kayo mga Estas, Judas o Barabas, makinig kayo. Hindi namin kayo pinahihiya. Pinibigyan namin kayo ng karapatan magpaliwanag, pero hindi nyo magamit-gamit yan. Ayaw yung makipag-usap sa amin, naintindihan na namin. Kung ayaw nyo, walang pilitan. Pero dito, pinananawagan na namin kayo. Pinabitag na kayo. Green Zone, makinig ka, Green Zone. Ikaw yung general contractor. Tingnan mo, silipin mo ang sa ibaba mong subcon kung anong palalapastangan o posibleng kasinungalingan na parang lumalabas. Ikaw, Green Zone, hindi mo binabayaran itong Save More. Kinig ka, subcon na Serve More. Pangalan mo, serve. Manilbihan ka. Manilbihan ka ng, sige, dagdagan mo pa. More. Problema, serve. No pay. Kakapal na mukha nyo. Boyset, bibigyan ka ng karapatan. Nagtatago kayo sa karusunsilyo ninyo na ipot-ipot na butas-butas mapanghe. Boyset! Ngayon, Green Zone, kinig ka. Anong sinasabi nitong save? Gusto lang makapag-save na hindi sila nagbabayad. Oh, ang naninilbihan to, kaya serve more.
Eh, paano to? Serve sila ng serve, sila naman save na hindi nagbabayad. So ngayon, kananood naman ng Prime Water na alam ko naman walang kinalaman ng Prime Water, pero mas magandang malaman ng Prime Water para kausapin si Green Zone. Hoy! 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 Mga kengkoy! Bakit ka nangangamoy? Ano to? Prime Water. Kikiusap lang kami para dito. Pakiusapan si Green Zone kasi itong si Serve More, nandito ang mga tao nila. Kawawa naman. Alam ko naman sa Prime Water, hindi nyo kasalanan to. Dahil sa laki ninyo, hindi ako naniniwala na hindi kayo nagbabayad. Kung pag-uusapan ay pera, saludo ako sa iyo. So antayin muna natin ha. In the meantime, papasok ng labor dito. Yes, sir. Alright? Hindi namin kayo papabayaan. Yes, sir. Salamat, Ibang sir. usapan na to, ha? Salamat, Okay? sir. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, may tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.